Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Higit sa lahat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng bagong araw at ng bagong linggo na siyang ating kinikilala na pinagmulan ng lahat ng tinatangkilik natin at patuloy na binigyan niya tayo ng buhay, lakas upang maging kapahayagan ng kanyang kadakilaan. Kaya sa ating pong panimula, tayo po ng lahat ay tumayo. Idulog po natin ang gawain ito sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Panginoon namin Diyos, pinupuri ka namin, hinadakila, pinapasalamatan. Ikaw lamang ang Diyos saan mang dako ng mundo. Ikaw ang Diyos na natatanging nagbigay sa amin ng kaligtasan. Pangalan mo siyang aming itataas sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil bigyan mo kami ng pag-asa, bibigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din Panginoon dahil binigyan mo rin kami ng pagkakataon upang ikaw ay luwalhatiin sa aming puso, sa aming mga labi. Salamat din Panginoon sa buong isang linggong lumipas, hindi mo kami pinagkulang kapag kang Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng katagumpayan sa aming mga nagawa dahil ikaw ang Diyos. Salamat din Panginoon sa katapatan mo sa amin sa kabila ng aming pagkakasala at pagkukulang. Patuloy namin hinihingi ang iyong pagdadalisay sa aming mga puso. Kapatawaran sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa, na isip na hindi mo pinalulugdan. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mo kami baguhin, turuan mo kami magpakumbaba, ihingi ng tawad at pagbabago sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kaya Lord, maraming salamat po dahil ang araw na ito at ang gawain nito ay aming iaalay sa iyo. Ihanda po ang aming mga puso't isip sa pagpuri sa iyo, sa pagsambal, at sa mensahe na araw na pakinggan, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na siya mangungusap sa amin. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang dinadalangin namin kumilos at patuloy na magbigay sa amin ng bukas na isip na tanging ang presensya mo, O Diyos, ang siyang aming maranasan. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, dahil ikaw ay aming papupurihan, kinikilala sa oras na ito. Sa aming pag-aawitan, dalangin namin ang mamadwalhati. At ikaw lamang ang Diyos na naitataas sa bawat tipa, sa bawat mensahe ng awitin ito. Maraming salamat, Panginoon. Dahil ang titik na ito at ang mga himig ng awitin ito, Panginoon, alay namin sa Diyos na siyang aming sasambahin, papupurihan, dakila sa lahat ng Panginoon Jesus na siyang aming sasambahin. At ito'y aming hinihiling at pinagpapasalamat sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Hallelujah. Hindi po, good morning po sa ating lahat. Ready na po ba tayo papurihan ang Panginoon? Hanggang na po ba tayo? Amen. Na po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Nananamig ba ang puso natin sumamba sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah.
Diyos, ikaw lang. Hindi mapapagsalan ang wagas mong pag-ibig ng pag-ibig mo pala. Diyos, ikaw lang. Ikaw pa rin.
Patuloy natin sa balik, aming Panginoon. Tunay Panginoon, dakila ang iyong katapatan mo. Walang higit sa pag-ibig mo, Panginoon. Sa iyong katapatan mo, walang higit, Panginoon. Sa diyang kalibutin na natin, Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na. Katulad ng pansinan namin, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko ang galing, katapatan ay aking pupurihin. Hindi na tao, kapag ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maasahan ang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya sa buong mundo ay aking aawinin. Di na ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Di na tao, tapat ka ng tunay, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Bukod magulang pananahan ang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Ugat ng aming lahi, magunaw ang panahon ng lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Di na tao, sa habang panahon, matibay na halina, na bawat pinagtagumpay ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay naroon. Magiging ng galing, buong ang kalayuan. Oh,
Jesus kayo ang kapulihan, Jesus kayo ang Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Dakila ang ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Diyos dahil araw-araw gagawin natin ang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At dahil siya ay tapat sa ating, patuloy niya tayo pinadadalhan at dinadala ng mga bata dito sa ating bahay dalanginan. Nakikita nila kung paano tayo sumamba, kung paano tayo umawit sa Panginoon. Kaya ngayon pa lamang ay patuloy natin sila ipapanalangin at patuloy natin pagkakatiwala ang kanilang mga buhay sa Panginoon. Papanalangin na po natin ang mga bata. Tinatawagan ko ang mga bata sa harapan. Napakalaki pong pribilehiyo na makakasama natin sila tuwing linggo or kahit hindi man natin nakakasama na maipanalangin po natin sila. So, ituon po natin ang ating mga kamay bilang pagkakatiwala sa Panginoon sa buhay ng mga bata ito. Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat na kami nagpupulit nagpapasalamat dahil kami muling binigyan ng pagkakataon upang sila ay pagpanalangin. Salamat sa mga pusong dalisay na meron sila. Dalangin namin
sa bawat araw. Patuloy mo silang bigyan ng malawak na pag-unawa sa mga salita mo, Panginoon, na kanilang napapakinggan. At sa gabay din po ng mga magulang at mga guardian, nawa patuloy na maipunla sa kanilang mga kaisipan ang katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat din, Panginoon, dahil may araw na linggo upang matutunan nila kung paano sa pag-aaral ng iyong banal na salita ay malaman nila ang katotohanan na ikaw lamang ang kanilang tagapagligtas. At patuloy din, Panginoon, dinadalangin namin ng mga bata na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Ikaw po ang siyang mag-ingat at patuloy na gabayan mo sila. At dinadalangin namin, Panginoon, balutin mo sila ng iyong banal na dugo upang anumang gawa ng kaaway ay hindi sila maaagaw kung hindi ang kapangyarihan mo o Diyos ang siyang tutulong sa kanila upang sila ay magtagumpay at makalayo sa anumang tukso dito. Muli, ang lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga bata. Ayan. So, ngayon naman po, meron tayong pagkakataon para makapagkaloob sa Panginoon. Ano man ang meron tayong tinita or meron man tayong negosyo, iyan ay pinagpapaunlad ng Panginoon bilang katiwala ng kanyang mga trabaho, kalakasan na ibinigay sa atin upang magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagkaloob. Sabi nga, ibigay po natin sa Panginoon ng bukal sa ating mga kalooban, sa ating mga puso. Dahil ang lahat ng meron tayo, ito'y galing sa Panginoon. Kaya't marapat lamang, patuloy natin kilalanin na ang Diyos ang source ng lahat. So, bago po tayo makapagkaloob, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Diyos naming Ama, mapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami ay makakapagkaloob. Dalangin namin na patuloy mong ilagay sa aming mga puso at isipan na ang pinagmulan ng pananalapin ito'y dahil sa iyo. Kaya marapat lamang na Diyos na may kagalakan ang bawat isa ng ibigay ang bahagi ng aming mga kinita. At bilang mabuting katiwala, Panginoon, ng sambahan ito ay gagamitin ang finances o malilitong na kaloob sa ikauunlad, ikagaganda ng sambahan ito. At sa pagpapalawak din po ng iyong banal na salita. Dalangin din po namin ang tagapag-ingat ng iyong pananalapi. Tulungan mo siya, O Diyos, na magamit ito ng maayos, Panginoon. Tulungan mo siya na patuloy na maging good steward, Panginoon, na kakayanan at kaalaman sa paglilikom at pag-iingat ng pananalapin ito. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat at ipinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Para naman po sa mga announcement. Yan. Reminder po, meron po pala tayong email ad. Pwede niyo pong ipadala yung inyong mga prayer request. Lahat po tayo may mga prayer request. Ano po? Send niyo lang po sa ating FB page, yun po, or sa Gmail page, Pateros Evangelical Church at gmail.com. And then sa Facebook naman po, PEC Pateros Evangelical Church. At meron din po tayong mga announcement na pinopost. Si Pastor po masipag din po yung post ng kanyang devotion para po mas lalo pa tayong motivate kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Ito po ay dumadaloy din po sa bawat isa sa atin. Yan po. Mamaya po ay ating Thanksgiving service or Thanksgiving declaration kung paano kadakilaan ng Panginoon na siya kumilos sa atin. Yan. Para po sa mga birthday celebrants, March 1 to 7, happy birthday! Si Turkey Gamboa, March 3, happy birthday! March 6, talagang Gamboa pa rin, si Marian Gamboa. Jezabel Marquez, March 6. March 7, si Brother David Reyes Sr. Yan. So, ayan. May pahabol pa pala. Si
7. Yan. So, may the Lord God continue to bless and patuloy sila maging daluyan din po ng pagpapala sa pamilya at sa buhay ng bawat isa. Ang ating pong conference, women's conference po ay sa Saturday na po, pastoral po, March 7. So, sa mga makakasama po, keep in touch po kay Pastora para po ano po yung mga dadalhin at po ano po yung mga dapat pang i-prepare. So, ngayon naman po, patuloy nating ihanda ang ating mga ballpen or notebook para po sa pag-take down note ng message ng Panginoon. Maging ang ating cellphone po, gagamitin po natin yan para po sa mga notes. At nawa, iwasan po natin bigyan ng pagkakataon ang ating mga kamay sa pagpipindot sa paglalaro. Ano po, minsan may nagpa-pop up po dyan, lalo na pag cellphone ang gamit natin. Ano po? So, ituon po natin sa Panginoon ang oras na ito sa pakikinig at sa pag-take notes ng mensahe na dadalhin sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Pastor Ronnie Alas. Magandang umaga po sa ating lahat. Calvin, gusto mo rito, ang layo mo. Ang layo mo dyan, parang si David, maluwag mo. So, pag-usapan po natin continuation po ng ginawa ko ng ating kapatid na doon. No? Ang message natin is, iba tayo. Kapag mananampalataya, iba rin yung kalalagayan natin. No, iba tayo. Nung nakaraan, message ng ating kapatid na doon, tungkol sa pag-ibig sa ating kaaway. So ngayon po, i-ano natin yung tinatawag po natin, i-level up po natin. No? Pero bago tayo patuloy, iniyak po bawat isa na tayo po tumayo, tayo po muna yung malalaman. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat dahil meron mo kami pagkakataon para mangarap po ng iyong salita. At alam po namin, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan. Alam po namin, Panginoon, na ang iyong salita ang magdadala sa amin sa ibang level ng aming pananampalataya. Dahil kami ay mga anak mo, ibig sabihin, iba na kami. Meron kami ibang mga tinatawag po na standard kung paano ko ngayon mabubuhay. At ito po ay matututunan namin sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, bukas ang aming isipan, ang aming puso, tanggapin namin yung katotohanan na ito at maging daan ito para maipakita namin kung gaano po kahalaga ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na iyong Santong Espiritu ang siyang magpapaunawa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Kakapuro pa tayo. Alam niyo po, bilang mga... Sino mo rin yung naniniwala na siya ito itong anak ng Diyos? Salamat po sa 5. Ulitin ko po, sino pa dito naniniwala na sigurado siya na siya ay anak ng Diyos? Kaya salamat po. Dumadami ng 6 na. Kanina 5 lang ay 6 na. So may tignan po natin ano yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Kasi bilang anak ng Diyos, dapat tayo ay iba compared sa mga tao na hindi anak ng Diyos. Ulitin ko po, bilang anak ng Diyos, meron pong expectation sa atin. Kagaya po ng sinabi ng ating kapatid na doon, meron tinatawag tayong pag-ibig sa kaaway. Kaya titignan po natin. No? Una-una, dapat level up ang ating pag-ibig. Tingnan po natin sa Lucas 6:32. Tingnan natin. Pwede po pakibasa? 1, 2, 3. Amen. Tingnan niyo po, no? Balikan mo mali yung sa 16. Sabi,
Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Isa lang po ibig sabihin, yung ating pagmamahal pala sa mga tao na parang hindi talaga nagmamahal sa atin, dapat i-level up natin. Ano i-level up natin? Kahit na siya ay parang hindi niya pinapahalagahan yung ating ibinibigay na pagmamahal, mamahalin pa rin natin sila. Parang kagaya po yan sa tatay at nanay. Kahit na nakikita mo yung anak mo, parang hindi binibigyan ng pagpapahalaga, yung ibinibigay natin pagmamahal, still, mamahalin pa rin natin. Tama ba, mga nanay at tatay? O ako naman nakakaano nun. Mga tatay at nanay, lola at lola, yun po talaga yung nararamdaman natin kuminsan kahit na parang hindi pinapansin, yung ibinibigay natin is still pinapakita pa rin natin yung pagmamahal natin sa kanila. Di ba? Yung totoo po yung sinasabi ng mga nanay, kakainin ko na lang, ibibigay ko pa sa anak ko. Tama po yun. Yung tatay, imbis na uuwi, halimbawa, magmula sa Carlos hanggang dito sa atin, kuminsan kahit galing sa trabaho ang tatay, lalakarin niya yun. Bakit? Sayang din yung 25 pesos. Maaaring sabi ko, ang liit lang na, pero hindi. Pag iniipon mo yan sa loob ng isang taon, magkano yung 25 pesos? Ting. Siguro mo pera. Magkano mo yun? Yung tatrabaho sa bangko. Magkano mo yun? Yung 25 pesos, magkano po yun? Malaki na ang po pwedeng ibili sa anak. So, ganoon yung isa ng tatay. Ganoon ang nanay. Imbis na gagasin niya para sa sarili niya, ibibigay pa sa anak. Bakit? Kasi yung pagmamahal niya sa anak niya, level up. Palaging iniisip niya yung kapakanan ng kanyang anak. Alam niyo ba si Lord? Ganun din para sa atin. No? Ganun din. Alam mo itong maganda sa Diyos siya pinaglilingkuran natin eh. Pag sinabi niya yung isang bagay, siya mismo dine-demonstrate niya kung paano gawin yung tinatawag na level up sa pag-ibig. Tingnan mo natin sa Romans 5. Ano sabi niya? Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, kahit tayo hindi pa karapat dapat mahalin, kahit tayo ay walang kwentang tao pa, sorry for that word kahit na sobrang tigas ng ulo natin, still, namatay pa rin si Lord para sa akin, para sa ating lahat. Ganun po katindi yung pag-ibig na gusto ng Lord na gawin natin sa ating kapwa. Dapat level up na. Hindi na nanatili dun sa mga bagay na kaya kasi natin, balikan natin money. 33. Into 33. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? So, ibig sabihin pala, pag hindi ginagawa pala tayong kabutihan sa ating kapwa, kahit hindi pa natin nakikita kung ano yung resulta nito, pero ginagawa natin ito dahil ito ang alam natin gusto ng Diyos, meron pala tayong mapapala. Titingnan natin mamaya kung ano yung mapapala natin. No? Meron. Hindi sayang kaya may sabi dun sa di ba, dun sa Corinthians, yung pinagpapagalan natin ay hindi mababaliwala. Hindi mababaliwala. Palaging meron niyang reward sa harapan ng ating Diyos. Di ba? Tayo mga tatay at nanay, ginawa natin ang lahat ng mabuti, ginawa natin lahat ng para sa ating mga anak. Maaaring hindi mo saan pinapansin ng mga anak natin o ng mga apo natin, pero darating ang time na iintindihan din nila. Kung bakit natin ginagawa, kung bakit tayo mahigpit. No? Sayang, wala ka kaunti kabataan natin dito, no? Para ma-realize nila kung bakit tayo ganun kahigpit. Yung tipong alas 7 ng gabi, dapat nasa bahay na. Kasi noon ganun eh.
Kasi may parang naiiba na eh. Kaya wala nga, kung napapansin po ninyo, di ba noon ako, sa nanay ko noon, takot ako eh. Pag sinabing 6:30, nasa bahay na. Wala na, hindi naman pwede yung nasa labas. No? Kaya lalo lumaon, dahil matigas ang ulo, napunta sa kung hindi tama. Pero buti na lang, binabago ng Lord. No? Binabago ng Lord. Sumunod po, una, kailangan level up ang ating love. Pangalawa, dapat level up ang ating pagtulong. Sabi diyan, at kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? By the way, hindi lang po ito financial, ha? Hindi lang ito sa aspect ng financial. No? Sabi diyan, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y mababayaran. So, ibig sabihin, kaya na nagpapautang yun, nag-expect na sila'y mababayaran. Kahit pala hindi mananampalataya, ginagawa niya. How much more kaya na kagaya nating mananampalataya? Dapat level up ang ating pagtulong. Tingnan natin yung kasunod. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Again, nandun pa rin yung tinatawag na kailangan tulungan pa rin natin sila. Sa totoo lang, palagi ko pong sinasabi ito. Kaya lang, kailangan ko pong sabihin, pasensya lang po kayo makulit ako. Sa totoo lang, ito palagi ko pong naano ito, kasi nga sa pulis na nasabi ko ito. May mga tao kasing nakakaawang buhayin, ay nakakaawang patayin, nakakasarang buhayin. Yung parang wala kang paglagyan. Kaya lang, sa Panginoon kailangan may paglalagyan. Ano yung paglalagyan? Gagawan mo pa rin ng mabuti. Alam niyo po, para sa akin, no? Hindi ko dapat mabura sa mindset natin na kaya natin tinutulungan yung isang tao dahil balang araw makakabayad din siya sa akin. Ano ibig mo sabihin? Dahil na tayo mga magulang, ay pag-aaralin ko yung anak ko dahil balang araw siya maaalala yung mag-aalaga sa akin. Huwag mo natin isipin yun. Bagamat masarap isipin, paano kung dumating yung magkakataon na hindi naging gano'n ang sitwasyon? Ha? Paano kung dumating yung sitwasyon na hindi ka na inintindi ng anak mo? Masakit yun sa isang magulang. Pero kung ang mindset mo nasa isip mo, kaya mo ginagawa ang bagay na ito dahil mahal mo yung tao, hindi dahil meron siyang ibabayad, meron siyang utang na loob sa'yo, kaya mo tutulungan. Masakit mo yun. Pero kung ginagawa mo yan, dahil ito ang gusto ni Lord, level up yung pagtulong mo. Bakit? May inaasahan ba sa atin si Lord na tinulungan tayo? Sa totoo lang, hindi naman natin matutulungan si Lord dahil nasa kanya na lahat. Pero still, bakit tinutulungan pa rin tayo? Buhay ka pa rin, buhay pa tayo. Gumigising pa tayo ng umaga. Nakakakain pa tayo ng marami dito sa atin, hindi lang 3 beses, baka 5 beses pa eh. Pero still, kahit na hindi tayo sumusunod ng todo kay Lord, pero yung blessing ng Lord sa atin, todo pa rin. No? Saan naisip po natin yun? No? Kasi, si Lord, yung sinasabi niyang walang string attached yung pagtulong natin sa ibang tao, maganda po yun. Bakit? Si Lord ba ang tinulungan tayo may string attached? Wala. Tama ba? Wala. Ang sinabi na Lord, kaya kita tutulungan dahil mahal kita. Dahil love kita. Ganon din sa ating mga magulang. Di ba? Bakit natin tinutulungan yung anak natin? Dapat, huwag natin isipin na kaya natin tinutulungan yung anak natin, balang araw, sila ang sasalo sa akin. Sila ang tutulong sa akin. So, ibig sabihin, dapat lahat ng ginagawa natin na pagtulong sa ating kapwa, motivated ng love. Wala na po iba. Kasi kung maliban sa love, may iba ka pang dahilan, ay baka madismaya ka. Paano mo dumating yung time? Hindi ka naman pinansin yung anak mo.
Hindi ka na baliwala ka sa anak mo. So, ang gagawin mo? Matindismay ka. Pero, kung ang nasa isip mo, kaya mo ginagawa itong bagay na ito, dahil mahal mo siya, makikita mo, kahit walang kapalit. Yan yung tinatawag ka ng ating kapatid na ito na nakaraan, unconditional love. Kaya ka tumutulong sa iyong kapwa kasi mahal mo siya. Period. Wala nang iba. Hindi dahil sa umaasok ka lang, bahalang araw, nahihirapan ako ngayon, nagbabike lang ako, pangat ako, nakatapos, gano'n, isasakay niya siguro ako sa iman. At least bike pa rin, pero may ilan. No? May gano'n pa. Bahalang di ako nakakakain ng masasarap na pagkain. Bahalang araw, ako rin pakakainin ako ng anak ko ng ano, ng mga lechon. Ngayon, puro gulay ng kinakain ko. Pero pansinin po ninyo. Ang nagbibigay po ng masarap na sustansya sa ating dila, sa ating pagkain, walang iba kundi sila. Bagamat minsan narinig ko minsan, alam mo, pagbigay ng anak ko o yung kapitbahay ko, parang ang sarap-sarap. Totoo naman, kung minsan masarap po yung bigay ng kapitbahay. Pero huwag ka naman umasa na palaging bigay ng kapitbahay. Ano yung ibig mo sabihin? Kaya tayo tumutulong dahil mismo ang ating Panginoon tinutulungan tayo para gawin tayo na channel of blessing sa ibang tao. Hindi tayo pinagpapala ng Lord po kasi na sarili lang natin. No? Sabi diyan, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Tingnan niyo po, no? Pag nagutos ang ating Panginoon, palaging walang kasunod na para sa susunod, bigyan din kayo nila, para sa susunod, tulungan din nila kayo. Kasi sila pag gumagawa, walang string attached. Walang dahil nag-aabang na babayaran natin. Walang ganun. Again, hindi lang po sa financial, ha? Hindi lang po sa matter of financial. Maging yung tinatawag ng utang na loob yung sinasabi. So again, gusto ng Lord, pag tayo tutulong, bukal sa ating kalooban. At bakit bukal sa ating kalooban? Pinakita ng Lord kung paano tayo tulungan. Pinakita ng Lord, nag-set siya ng example kung bakit dapat natin mahalin ang kapwa natin. At kapag mahal natin ang kapwa natin, palaging willing tayo tumulong. Nakakita naman ba kayo ng tao na sabi niya, nalag niya yung tao, pero kahit kailan hindi niya tinulungan. Walang ganun. Lahat ng nagmamahal, maski yung pagtulong niya, level up. Mas mataas. Mas maraming bagay na ginagawa. At alam mo ninyo, kapag level up yung ating pagmamahal sa kapwa natin, kapag level up, no, yung ginagawa natin pagtulong sa ating kapwa, si Lord, level up din ang gantimpala na ibigay. Tingnan mo natin. 1, 2, 3. Okay. Sabi dyan, litikod, sa 35 mali mo. Sabi dyan, magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, ano ito? Ganda eh. Malaking gantimpala ang tatawuhin ninyo. So, hindi pala talo. Panalo pa rin pala, kahit tumulong ka sa kapwa mo na hindi ka nag-aantay kay bayaran ka, kung hindi, bahala si Lord. Gagawa si Lord ng kaparaanan kung ikaw man sinabihan ka ng ganito. Sa totoo lang po, marami kasi mga taong gano'n eh. Oh. Yung bang, asensya na po kayo, hindi ko po alam yung bawat isa dito sa atin ha. Meron kasi magsasabi ng minsan, peramin mo naman ako. Sigurado to, mga katapusan, babayaran ko sa'yo.
Pagdating ng katapusan, hindi nagpaparamdam. Nakalagpas na yung katapusan, hindi pa rin nagpaparamdam. Ikaw na nagparamdam. Bro, kumusta? Ano sasagot sa'yo minsan? Nung nangyayarong sa'yo bait, ha? Nung nangyayarong sa'yo, tulo lahat, tulo luha, tulo sipon, lahat na tumutulo. Pero ito na ngayon. Nung sinabi na, bro, kumusta na? Ano ka ba? Hindi ko na makapagantay. Sasagot sa'yo gano'n. No? Hindi ko na makapagantay. So, hindi ka nakikibo. Tayo mga mananampalataya, gano'n eh, hindi ka nakikibo. Aba, sumunod na buwan, kinumusta ulit. Kumusta ka bro? Bakit ganyan ka? Ang kulit mo, paulit-ulit ka. No? Gano'n kang isip eh. Yan lang. Ito. Bound tayo rito eh. No? Kaya nga minsan, kailangan maging wise tayo in regarding sa pagpapahiram. No? Maging wise tayo. Gusto niyo pong malaman kung paano? Mamaya magpakitapos ng service pag-usapan natin. Huwag ngayon. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano po yung mahiwagang technique. Kung paano gagawin po natin. Para hindi ka masyadong masaktan. No? Para hindi ka masyadong masaktan. Which totoo po yan eh. No? Sino na po dito yung nakapagpahiram? Hindi totoo, yung nakapagpahiram ka ng pera. Yeah? Pagpahiram ka. Nangyari na ba yun? Nung sisigilin mo na, hindi mo nga sinisingil eh. Kinukumusta mo pa lang eh. Bro, huwag ka naman makulit. Taka-isa ka naman pa lang, ano? Huwag ka naman makulit. Hindi ka babayaran na. Hindi ka naman pa. Samantalang nung lumapit sa'yo, nung umiyaran sa'yo, tulong lahat. Nagmamakaawa pa. At nagbigay pa ng promise. Nagbigay pa ng promise. At kung minsan meron pang ganito, tubuan mo na lang. Nakakatatlong taon na, parang hindi natutubo, parang tutubuhin mo na eh. Parang gusto mo tubuhin na eh, no? Kasi nagsabi, gano'n tapos, hindi ka na naniningil eh. Ako sa totoo lang po, ako sa akin po hindi ako naniningil. Ang message ko lang, musta na bro, musta na ate. Yun lang ako eh. Kaya lang, kumisan, baka hindi ko pa nilalahat meron talaga mga tao tumutupad. Kaya may maraming mga tao na hindi naman nakakatupad. No? Kaya masabi dyan, ito yung consolation natin eh. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatawhin ninyo. So parang hirap yun, no? Pinaghirapan mo, ganito. Tapos, pahiram sa'yo. Sabi ganyan, huwag kang umasa ng anumang kabayaran. Parang hirap, ano? Okay, hindi lang po sa, gano'n sinasabi ko, hindi lang sa financial yan. Saan pa? Maging doon sa tinatawag po natin na utang na loob. No? Sabi dyan, gagantimpalaan tayo ng Lord. At kayo, ito maganda, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, pagka ginagawa pala natin yung mga bagay na ganito, yung hindi tayo nag-expect sa tao, basta mahalaga na itulong natin. Ang sabi niyan, ituturing na kataas-taasan, no? Anak ng Diyos. Ewan ko po, kung na-imagine po ninyo. Kagaya yung pinakanta natin kanina, no? Yung pagpapala ng Diyos, makugulat ka, darating sa'yo. By the way, no? Huwag po tayong maniniwala kasi yung sabi nila, kita mo, good karma talaga. Wala pong karma. Wala pong karma. Baka, kasi kung isang narami ako nakikinig, tingnan mo, pastor, tumulong ako. Kaya pag tumulong ka talaga, good karma. Hindi po karma yun. Ang tawag po doon, blessing ng Lord dahil sumunod tayo. Actually, kahit na hindi tayo sumusunod, pinagpapala tayo ng Lord eh. Hindi mo ba napansin? Hindi ka naman nakapag-pray ng gabi dahil nakatulog ka. Binuhay ka pa rin na Lord. Gising ka pa. Gising pa tayo. Diba? Hindi ka nakapag-church, hindi ka nakapag-siksirod. Kung hindi ka nakapagsimba ngayon, mamaya hapon, walang gano'n. Pero again, ini-encourage tayo na dapat gawin natin yung dapat natin gawin. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Ganun po ka-graceful ang ating Diyos. Kaya tayo magtatampo. Tingnan mo yan, no? Hindi naman palagi nagsisipa, bakit pinagpapala ng Lord yan? Huwag po tayo maingit doon. Huwag tayo maingit doon.
Tignan mo yan, kahit na hindi naman nagbibigay sa loob ng church, binigay. Huwag po tayo maigit doon at tignan natin yung sarili natin. Kasi, kung yun ang tinitignan mo, isa ang ibig sabihin, hindi tama ang puso mo. Ano yung hindi tama? Tinitignan ko nagbibigay siya o hindi. Alam mo yun? Eh, buti na dito sa atin, ano? Doon, Irene. Hindi tayo naglilista kung magkano binigay ni ganito. No? Hindi kahit sa'yo, nakalista. Hindi ko alam, pero para sa akin, parang makikita yung hindi inililista. Bakit? Hindi dahil sa hindi tayo hindi dahil sa hindi tayo, wala tayo sa order, bahala na sa Batman. Hindi. Bakit ganun? Kasi sinod ng bahala. Di ba? Sa pagkatsay mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Kaya, huwag po tayong maiinggit doon sa mga tao na kahit hindi ginagawa yung tama, pinagpapala ka rin naman. Kasi lahat naman po tayo makasalanan eh. Wala pong hindi makasalanan. Lahat tayo nabubuhay lamang nakakatayo sa biyaya ng Diyos. Yun pala ang pwedeng gawin ng Diyos. Kapag hindi tayo naghahangad o nag-expect ng something na pagbalik sa atin. Bakit? Si Lord ang magbabalik ng mga bagay na nawala sa atin. Kaya ni Lord ibigay sa isang iglap lang. No? Sa isang iglap, pwede ibigay ng Lord yung lahat ng nawala sa atin. Lahat ng ginawa ng ibang tao na ginawa siya natin siya ng parang pero wala siyang reply, wala man lang siyang response, bahala siya kay Lord. Pero tayo ang maganda, malaking gantimpala. Actually, kahit hindi malaki. May gantimpala ka lang natanguhin kay Lord, talagang napakapalad na natin. No? Pero bakit gano'n? No? Bakit level up ang ating love? Bakit level up ang ating pagtulong? Bakit level up din ang blessing na kayang ibigay sa atin? Bakit kaya? Kasi ibang tao na tayo. Tingnan mo natin sa 2 Corinthians 5:17-19. Tingnan niyo po. Kaya, kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Ibig sabihin, wala na yung pagiging makasarili natin. Wala na yung pagiging madawat natin. Wala na yung mga bagay na nagkaroon tayo ng pag-iubot sa kapwa natin. Bakit? Bago na tayo nilalang. Binigyan na tayo ng bagong kaisipan at bagong puso ng Lord. Kaya magugulat ka na lang yung dati. Di ba, mga dati, yung buhay natin, pag inaway ka, anong response mo? Yung malaking yung sinasabi, may kakilala ko dati. Nabago ka lang siya po siya. Ako Christian na, pero mga pamako ko hindi pa. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Pero dahil bago na tayo, wala na ang dati nating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ano? Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Tingnan nyo ba? Kasi minsan niya, Pastor, hindi ko magaya talagang hindi ko patulan siya. Bakit di mo nabasa to? Baka hindi mo pa talaga tinanggap si Kristo. Kasi sabi dyan, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Ibig sabihin, tutulungan tayo ng Lord para magtagumpay tayo. Yung divine intervention ng Diyos sa buhay natin, yun ang nagiging daan para mapatawad mo itong tao mo. Para i-level up mo yung pagmamahal mo sa Kanya. No? Kasi kung minsan, mamahalin ko lang yan kapag ganito. Patatawarin ko lang yan kung ganito. Bibigyan ko lang yan kung merong ganito. May collateral pa. Kay Lord, walang collateral. Tama na yung oo o hindi. Sa pamamagitan ni Kristo. So, ibig sabihin, lahat pala ng mga bagay, kung gusto natin magtagumpay tayo, patulong tayo kay Lord. Huwag natin sarili ng laman. Kailangan natin ng tulong na Lord. Kaya, pag meron nag-aano sa'yo, Lord, tulungan niyo ako, paano ko po gagawin? Paano ko po ihahandle itong sitwasyon? Dapat may ganun tayo kagad attitude. No? May ganun tayo attitude. Lord, hindi ko alam paano ko. Papatulan ko na ba ito, Lord? Ha? Lord, papatulan ko na ba ito? Kasi nakakayamot eh. No? Nakakayamot. Kaya, tulungan natin. Ano ba sabi dyan?
ibinibilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. No, kung natatandaan yung ganda natin yung nakaraan, I am a friend of God. Diba? Kaibigan na tayo ni Lord. Ibig sabihin pagkaibigan, katropa mo na, lahat ng meron si Lord, meron tayo. Lahat ng meron gustong ibigay si Lord, tayo ang unang-unang bibigyan ng Diyos. Bakit? Kasi kaibigan natin siya eh. Kaibigan na natin siya. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ng mga tao, ay maging kaibigan din niya. Yun pala. Kaya pala gusto ng Lord, mahalin natin yung kaaway natin. Gusto ng Lord, tulungan natin yung parang mga tao, walang kwenta, walang makasa sa buhay. Para ano? Para mawin natin sila kay Lord. Madala natin. Alam niyo po, napakahirap magsabi sa tao na mahal ka ni Lord. Pero wala kang ginagawa. No? Wala kang ginagawa. Mahirap maniwala yun. Nahihirapan siya. Tapos bigla na sabi, ano, may sakit ka ngayon. Sige. Ano yan, ito, papay-pray na lang kita. Pag pinag-pray mo, sige, God bless. Baka naman meron kang gustong iabot. No? May gusto kang dapat iabot. Kasi hindi mo pwede sa totoo lang po, yung prayer, powerful po yan. Powerful po yan. Walang manita, walang question dyan. Kaya lang, iba yung meron kang something na ginawa na tangible na nakita niya, naranasan niya. Kaya nga po ako natutuwa ako kay kapatid na doon. Yung minsan meron ka doon na nirekomenda, di ba? Meron ka nirekomenda na pasok sa trabaho. Alam niyo po, maari na nung una, hindi nila napapansin sa kapatid na doon. Pero nung tinulungan niya, malaking bagay po yun. Ang tawag ko po doon, Pogi Points. Bakit Pogi Points? Nakita niya, ay, hindi lang pala yung pag-preach sa salita ng Diyos ang ginagawa. Meron din pala siya concern talaga sa tao. So, ibig sabihin nakikita nila itong lahat ng bagay na ito. Nung isang hapon, meron akong kausap. Tatawa ko. Kasi sa bahay ko, marami pong mga gagawa siya ng paraan eh. Sa bahay ko, marami pong kumakatok dyan sa akin. Hingi ng tulong. Hindi ko naman maituro na, baka pwede kayo pumunta doon kay Kagawad Back, doon na kayo pumunta. Pero may turo na gano'n. Hindi ko maituro. So sa madaling sabi, maraming pumunta sa akin. Natutuwa lang ako, yung mga pumunta pala sa akin, pumunta rin kila doon. Pumunta rin kami kila Masin doon sa dulo. Nakakarating din sa kanya, sabi ko. Kaya nga nung isang tao sa kasi pupunta pala sa inyo dito. Isuki din namin yun eh. Parang suki na talaga. No? Pati yung description ng ano, siya nga yun. Pero alam yun, natatawa lang ako kuminsan. Kuminsan dadaanin mo na lang sa tao eh. Nung isang araw kasi, may pumunta sa amin na yung anak daw niya may sakit. Pero nung mga previous day, yung anak din niya, yung isang anak niya may sakit. Tapos sumunod na 2 buwan, namatay ang anak. Hindi ko naman alam kung totoo, hindi. Aba, nung sumunod na mga linggo, 2 buwan yata, na ano daw yung mata niya, yung nagkaroon ng diferensya sa kanan. So may parang may ano yung natawag, may bandage yung kanan mata. May kanan mata. Aba, after 2 months, bumalik, masakit na yung mata niya. Nasa kaliwa na! Sabi ko, nalilipat pala yung sakit na yan. Pero, pwede pala yun. Ewan ko lang. I-correct niyo ako kung tama ba ako. Yan, sa mga, may ano sa medical. Si Paulse, saka si pangalan doon. Ese. Totoo ba yun? Pag may diferensya dito sa mata, pwede malipat sa kabila? Hindi ko alam. Kasi parang, bakit tuda ako? Bakit dati nasa kanan, tapos bumalik sa after 2 months, nasa kaliwa na. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Kasi parang nasa isip ko, sa totoo lang, parang nawawala na yung tiwala ko sa kanya. Kasi bakit nalilipat yung sakit? Kaya lang, nung binasa ko ito, bahala siya. Ang mahalaga, natulungan ko siya.
Kaya nga inaano ko, kasi baka mamaya, kung paling baka nandito na yung bandage. Nandito na napunta. Parang kalipat-lipat yata yung bandage, hindi ko alam. Pero isang nakikita ko lang, isa lang sinasabi ng Lord. Huwag tayong magsawang tumulong sa mga tao. Niloloko man nila tayo. Mahirap eh. Pero magaling po ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng discernment. Diba naikwento ko na sa inyo, merong isa dyan sa labasan na palagi pumunta sa akin, humihingi ng tulong. No? Tapos yung banda muli, nabisto ko, hindi mo pala totoo yung sinasabi niya. Nagulat, ayaw ko lang, out of the blue, bigla ko sinabi kasi yung kinukwento ko sa inyo, na may sakit daw yung kasama niya. Nag-recruit pa eh. Nag-recruit pa. Nung kailangan tulungan ko. Eh di bibigyan mo na sana. Bigyan mo sa itik ko, binigyan. Ito mga maganda sa Lord eh. Bibigyan tayo ng Lord ng discernment eh. Bigyan na sana ng Lord. Total, malapit lang naman yung bahay. Bakit hindi mo samahan ipag-pray mo yung may sakit daw na anak? Aba, siyempre, pero bigyan na lang akong pera. Pagdating pa naman namin dito sa tapat ng church, sinabi sa akin na, Pastor, nagbibiro lang kami. Gumagawa lang ng sistema yung tao yan. Wala naman talagang anak yan. Ano? So sila gagawa na ng parang para mabisto yung mga tao na gumagawa ng hindi tama. No? Kaya sabi ko, ano? Si Lord hindi niya tayo pababayaan na patuloy tayo lulukuhin ng mga tao na tinutulungan natin. At ito po nakakatakot. Kapag tayo mga mananampalataya, dahil ibang klase tayo eh. Sabi mo nga sa katabi mo, iba ka. Iba tayo. Anak tayo ng Diyos eh. Ang anak ng Diyos palaging protektado niya. Ang anak ng Diyos palaging bibigyan niya ng discernment at kalaman kung paano mo i-handle. No? At yung mga bagay na sa tingin natin para nawawala, kayang palitan lahat ng Lord. Yun po ang isang napakaganda eh. Hindi tayo nakikipagbaliktaktakan, tayo nakikipag-away, bahala si Lord sa kanila. As long na ginagawa natin yung pagtulong natin dahil mahal natin sila at nile-level up ng Lord, yung pagtulong natin sa kapwa natin, bahala si Lord. No? Bahala si Lord. Kaya masabi ko, kaya pala tayo ginagamit ng instrumento ng Lord. Bakit? Nang sa gayon, ang tao ay maging kaibigan din niya. Ano yung sabihin nun? Ginagamit tayong instrumento para itong mga tao itong makakilala kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng blessing, lahat ng meron tayo, gagamitin natin para makapag-win tayo ng tao. Hindi para mag-enjoy lang tayo. Ano di mo pag nakailod ka? Pag tumulong ka sa kapwa mo, nag-enjoy ka. Alam ko lang ha, sa akin po, pag meron ko natulungan ng tao, parang cloud nine ng pakiramdam ko eh. Parang cloud nine. Bakit? Kasi yun lang naman ang gusto namin, tulungan lahat ng tao na maging kaibigan din niya. Gusto niya lahat ng tao makakilala, tanggapin siya bago maging huli ang lahat. Ano niyo po, isa po sa mga pribileyo na masasabi ko na ibibigay sa akin, kagaya God willing mamaya, meron po akong isang klase na medyo tagilid na ang buhay. Pumunta po ako sa kanya dahil merong nagsasabi ng puntahan ko. Para sa akin, isa pong pribileyo. Malayo yun. Ang layo ng lugar. Sa dulo pa ng Quezon City sa UP. Malayo yun. Pero ano niyo po, tama ang sinasabi dito. Binibigyan tayo lahat ng Lord ng resources, lahat ng mga bagay na magagamit natin para tayo po ay lalong makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayong mga anak ng Diyos, iba tayo sa mga tao dito sa mundo. Level up ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Even yung message ng ating kapatid na ito na nakaraan. Even yung kaaway natin. Magugulat ka, mawiwin natin yan, pag binigyan natin yan ng maganda pa rin na pagtingin sa kanila.
na hindi nagbabago. Gusto natin mawin talaga sila. Pero, nang sa gayon ng mga tao maging kaibigan rin niya. Sa totoo lang, masarap mo ba yung kahit sa kapumunta? Kaibigan ka? Masarap ba yun? Ako dyan sa pathway, pumapasok ako isa dyan. Ako lang mag-isa. Pero nung bago-bago pa lang ako dito, bisa pinagsasabi sa akin, "Uy, bro, bakit ka pumapasok delikado? Ang daming dasay, ang daming ano." Ganun ba? Kaso hindi. Pumapasok ako doon kasi wala naman akong alam na atraso. Nakikikaibigan ko naman sila. Lalo pag nagbabasketball sila rito. Kaya lang, pag nagbabasketball sila rito, ayoko silang talunin. Baka magandang sa joke lang mo yun, ha? Baka seryosohin yun, ha? Hindi mo. Hindi mo sabihin, nakikipagkapwa tao tayo sa kanila. Kaya kahit saan ka pumunta, welcome ka. At magiging daan din yun para mawin natin sila. Sa totoo lang, madalas, ang binabasa ng mga tao, kuminsan, hindi itong Bible. Pero yung buhay natin, binabasa nila. Kung talagang ang buhay ba natin ay nasa Bible, ginagawa natin yung sinasabi nito. Of course, hindi natin tataas sa sarili natin. Pag yun, nakikinig na sila sa atin, sasabihin na natin kung ano, kung bakit tayo ganito. Na-inspire na parang hindi nila tayo binibigyan ng pagpapahalaga. Pinapahalagaan pa natin sila. Bakit? Kasi gusto lang doon maging kaibigan din sila. Bakit? Dahil tayo ay ibang klaseng tao na. Tao tayo! Kaya lang, binago ni Kristo. Di ba? Kaya nasabi, ang bagong nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong, balikan pa mali, verse 15, mali. Verse 15, ayan. Hindi, 15, yan. Yung 15, ayan. Kaya, kung nakipag-isa na kay Kristo sa tao, isa na siyang bagong nila. So kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, binigay natin ang buhay natin kay Kristo, tayo ay bagong nila. Narirenew na ang ating isip, narirenew na ang ating puso, dahil unti-unti binabago tayo ni Kristo. Hindi ko sinasabing perfecto na tayo. Marami pa. Glory to glory, binabago tayo ng Lord. Marami pang babaguhin. Marami pang babaguhin sa atin. Kaya naman tanong, willing ba tayo magpabago? Ganun kasimple lang yun. Babaguhin tayo kasi ito maganda sa Diyos natin eh. Hindi niya ipipilit itong isang bagay sa atin. Pero, kapag hindi ka sumunod sa Kanya, meron siyang warning. No? Meron siyang warning. Pag hindi ka sumunod, meron mangyayari na hindi mo nila. Okay? Pag na kay Kristo, level up ang love, level up ang pagtulong, at sa Lord, ile-level up din niya yung pagpapala sa atin. Tayo po tumayo. Tayo po'y mananalangin at ihanda natin ang ating sarili sa ating pagmamahal. Panginoon, salamat. Muli, pinapahayag niyo po, sinasabi niyo sa amin, na napakalaking bagay na kami, hindi kami mananatili nun sa aming lumang pagkatao. Kasi kami nga po nun ay bagong nilalang na. Binago mo na kami at patuloy na binabago at patuloy na binabago dahil hanggat nandito po kami sa lupa, meron pa kami dapat gawin, meron pa kami pag-aaral na dapat gawin, at meron pang mga bagay na dapat sundin namin. Pero salamat Panginoon, dahil hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, kasi mahal na mahal mo po kami. Gusto ko po Panginoon ay bigay sa akin ang pinakamabuti, pinakamainit. Pero mangyayari sa akin yung pinakamabuti, pinakamainit. Kung kami Panginoon ay talagang magmamahal, una-una sa iyo. Kaya yung pag-ibig po ninyo ay naipapasa namin sa aking mga kapatid. Tulungan niyo kami Panginoon, na kami nagano, na patuloy na isipin namin yung pagtulong namin sa kapwa, kagaya ng sinasabi mo sa inyo mga salita, ay parang sa iyo na rin namin. At salamat Panginoon,
Dahil hindi kami dapat palang hinahin sa mga bagay na nawawala, na speak namin para lugi kami. Hindi kami lugi. Sa totoo lang, hindi kami lugi. Dahil gagantin palahan ng patuloy habang ginagawa namin ang mga tungkulin na hindi mo sa ating mga balikan. Hayaan mo kami yun na patuloy inisipin namin. Parang may isang isipan sa aming puso na ang lahat namin gagawin ay dahil ito mismo ang may gusto na gawin namin ito. At isalamat yun, gawin namin ito na nanggagaling sa aming puso. Sapagkat kapag nanggagaling sa aming puso, ito'y magiging para magawa namin yung level namin na sinasabi sa pagmamahal at sa pagmamahal. At salamat pa doon, i-level mo rin ang ganting para sa amin. Kaya again, kung kami mag-focus sa ganting para, dahil kahit hindi naman namin hingin yan, automatic, ibibigay mo yan hanggat ginagawa namin yung nakalulugod para mo sa iyo. Kaya muli Panginoon, hayaan mo na patuloy na isipin namin ang tahanan ng pag-ibigay mo ng aming sarili sa iyo, dahil ikaw mismo nagsabi, ang lahat ng nasa iyo, binigay ang buhay sa iyo, ay bago na nila. Meron ng mga something na ginagawa ka at ang iyong banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa amin para gawin ito. Kapatid, sa pagkakos ito, dala mo sa tayo sa ating communion at gusto na natin para na maging malinis sa ating isipan natin puso. Isa yun sa mga nagiging nagka para tayo hindi maging karapatan. Kaya sa oras ito, kung hinakita ng pagkakulang, pagkakamali, ngayon pala hihingin ng tawag ko para maging karapatan sa ating pagkakulang. Salamat kami. Salamat kami. Patawarin niyo. Ito, sige sa kapatid. Hingin mo kayo. Kung ano yung mga dapat mo, hindi na tao. Baka maaaring nakalimutan mo na, hindi mo napansin. Hindi natin na namamalayan ang ginagawa ng kanilang. Bakit natin hindi natin papakaras? Sige. Salamat ka. Salamat ka. Salamat. Marie. Okay, bibigyan po natin ng konting background po. Konting natin po. Again, palagi ko pong sinasabi ito. Ang pagtake ko ng communion ay hindi para kayo malitas. No? Ang pagtake ko ng communion, pagpapatunay ko na tayo ligtas na. Tinanggap natin si Jesus, tayo na ng palataya at nanalig sa kanya. Yun po yung proof na yun yung katiyakan na karapat-dapat tayo. Again, gagawin natin itong mga bagay na ito dahil gusto natin malalahanin yung magandang ginawa ng Lord sa buhay ko natin. At walang iba, kundi nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at sa pamamagitan nito, ilalala din natin na muling babalikan natin Panginoon para tayo kunin isama sa anong tayo. Nakuha po natin ng mga elemento, pagkakuha po natin na natili po tayo sa pananalang. Sige po, pwede po tayo. Tayo po ito. Huwakan po natin ang simbolo. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong kamiling pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minahal pa rin kami. Inurin mo ang aming anak sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtalog sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po niyong pag-alawin ang aming mga puso at pagpapuri sa iyo. Pagpalain mo po ang mga oso. Sa bagat ito ang tulong na nagagag ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Noong kami sa ipagkalulo, ang Panginoong Jesus ay dumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira sa iyo. At sinabi, ito ang aming katawan na ihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko lang kayo. Hawakan po natin ang sawa. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus
nabuhos ako sa Kalbaryo na siyang nabugas sa aking mga kasalanan upang kayo maituloy mo mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang sanhaing buwan para sa kaluwalhatian ng pangalan habang patuloy mo namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magapunan, dumawag din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng pinapay na ito, at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpanginoon. Sabay-sabay ko na. Tayo po yung pasalamat. Salamat Panginoon sa oportunidad na binibigay mo sa akin. Salamat dahil ito sa Diyos na nagbibigay sa amin ng karapatang gawin ng mga bagay. Salamat Panginoon na sa pamamagitan nito, aalalahanin namin na kami pinatawad mo na sa aming kasalanan at kami ay mag-aantay sa iyo ng pagbabalik. Nag-expect na kami Panginoon na mayroong magandang mangyayari sa iyong pagbabalik at umaasa kami na kami isasama sa iyong kami. Masabi ko lagi tayo, mayroong karamdaman ang sabi mo sa iyong salita, ang dugo, nabubos para sa katawan ng kasalanan. Kasama po doon yung pagalingan. Kaya, sinasabi ko lagi tayo na mayroong karamdaman, ikaw po Panginoon. Sa pagbibitan ko ng iyong dugo, minisip ko kami at makaranas ko. Natutunan ko. Salamat ko ng marami. Salamat ko ng marami. Dahil nato namin, pinitakbo ko ang kailangan ng bawat isa. At handa ko po sa pamamagitan mo ng pagpupugay, pasasalamat, dahil nato namin sa bawat isang buwan ng January, ay ng February, marami ko magiging ang bagay na ginagawa sa amin. Kaya hayanin mo mo ngayon sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng pugay sa mga mabuti ginawa mo sa amin ng February, may tuloy na malwalhati ng pangalan at mabibigay mo ito ng encouragement sa bawat isa. Salamat po ng marami in Jesus' name. Amen. Makakapo po muna tayo at magkakaroon po tayo ng Thanksgiving. Sa Thanksgiving po na huwag po kayo magano dahil meron po tayong pagkain. Lumaban tayo magkakaroon po ng pasasalamat. So, kapatid na doon, para sa Thanksgiving. Let's finish it. Pagka natin to. Ayan, okay. And, mawala eh. Okay, sige. Okay, so, kagaya po ng ating mga ginawa ko naka-Thanksgiving po, aking po tayo pumunta sa harapan para magpasalamat po. Personal, o pwede rin po natin isulat sa papel yung ating mga pasalamat. Okay po? So, sino po ang gustong magsimula na magpasalamat po? Okay, sige. Okay, so patuloy-tuloy po tayo, no? Tayo po muna yung mananalangin sa, okay po? Salamatan po natin yung ating pagkain sa duhan. Okay po? Okay. So, aming Diyos at Dakila, maraming salamat Panginoon sa pagkain na aming pong pagsasaluhan. Salamat po sa mga naghanda at itong pagkain ito, Panginoon, sa nagluto, sa nag-prepare. We thank you, God. At patuloy na magkakaroon po kami ng Thanksgiving ngayon. At habang kami nagkakaroon ng Thanksgiving, pagsasaluhan po namin at nagpipili po kami ng patuloy na nagalaan habang ginagawa po namin ito. Ito po kami nilang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, medyo nagmamadali yata ako. Okay po, sino po gusto magpasalamat po? Ito na po. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po magbibigay kayo. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil sa inyong kabutihan. Tinutulong niya lahat ng ating panalangin sa mismo. Kasi tuwing gabi ng Sabado, nananalangin ako na Lord, ipalit mo yung kasama namin.
kapatiran na hindi na nakakapunta. At salamat sa Panginoon, meron tayong kapatid. Hindi mo ngayon na talagang hindi nakapagsimba at asahan natin. At gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon dahil sa mga pagpapala, halimbawa yung kalusugan, provision, at yung pag-iingat sa bawat isa atin. Kasi ay yung provision ko bilang ina ng tahanan, kung mauubos na yung ating budget, anong nasa isip natin, medyo natatakot. Pero bago pa maubos, nagbibigay na ng Panginoon para may karugtong ng pangangailangan natin. At salamat din dahil sa kapatid natin na all around, na kaya nang gawin lahat ng dito sa simbahan. Salamat na gawa ng muli yung padla ba yun? Doorknob ng ating CR sa mga lalaki. Salamat. Kung wala siya, wala nang gawin iba. Kung wala naman marunong, salamat. Ano ba yun? At gusto rin magpasalamat dahil ayun nga, may isa akong na patulog na kami, may biglang sumigaw na babalakaw doon sa salas. Akala mo kung ano lang, nagulat na naman ako dahil paglabas namin sabay-sabay din may umiiyak ng alusay sa sahig. Ayun pala, nahulog sa hagdan. Akala ko ano na nangyari, ayaw kagalaw yung mga bata. Sumisigaw siya pag kinapulus ko lang. Salamat dahil, ayun na, hindi naman nakuruhan yata pero ayun, nung bagong natulog, talagang nagbabalakang sa nakahalusin sa sahig sa mga anak na hagdan. Ang iniisip ko, baka dislocate na yung paa yung tuhod. Natatawa ko na, kasi nanulog ako sa YouTube. Kung ba nakilala si Ermitan yung lagutok. Nandali ko ngayon sa Ermitan yung lagutok pag dislocate yung buto niya dito. Ayun pala, nabugbog yata na yung doon. Salamat ako dahil dito na siya. Hindi ko na sa pangalanan, malalaman nyo na lang. Salamat sa Panginoon dahil sa iyong blessed lahat. Salamat. Okay. So maganda yung nangikinig lang, talagang kailangan po ng church natin ng mga workers po. No, hindi lang yung mga nasa harapan, kundi yung mga nasabi ng mga nasa back office. Kailangan po natin yun. Okay po? So, sige po. Sino pa ang gusto nyo po? Salamat. Napasalamat natin yung problem but kasi meron na akong isip na yung sa consideration po kasi namin ni Sister Lida about po yung sa pagpapatawad. Tapos yung last Sunday hard ko man na ako siya. Mahirap ko magpatawad. Lalo na kapag sobrang bigat ng nagawa sa iyo ng tao. Tapos, ito lang point. Meron po kasi tinanong ko ako sa hindi daw, sino-consider ko na yun. Meron isang one friend na hindi ko siya super close, pero dati super close ko. Tapos nag-dump ako sa kanya. Nagkaroon ng bitterness sa puso ko na bakit parang kaya niya kalimutan lahat ng mga nangyari sa akin. Tapos parang meron lang kami nawala. Tapos ngayon, yung kay Pastor Romy, pagpapatawag ka rin. So, pero napatawag ko naman na siya nung
ayun, titake ko kay Lord kasi meron siyang mga binigay na binigay sa heart natin na makakapagbigay sa atin ng peace of mind. And talagang yung paggalaw ng school, hindi na siya super bigat. Hindi ka tulad ng mga nakarang araw kasi na sobrang naiipis yung puso ko sa ano. Ayun na. Saka yung lagi niyang sinasabi sa isip ko na trusting the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sa lahat na nangyayari sa school ko, kahit hindi ko naiintindihan, tiwala sa mga Lord. Ayun na. Thank you. Okay, thank you, Manuela. Ayan. Ayan, nabanggit niya, no? Yung narinig niya sa message ni Pastor. Alam niya sa amin, no? Sa part namin na nagbibigay ng message sa harapan. Sabi nga sa James, di ba? Those who teach will be judged more strictly. So malaki po ang accountability din namin mga nagtuturo sa inyo. Pero isang pasasalamat sa amin na meron pala kayong natatandaan o sabihin natin nakaka-relate kayo sa mga mensahe na binibigay namin. Ayun. So, sige po, sino po ang pasalamat? Magandang naman talaga sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga una. Dito ko yung pagbabayaan sa mga kailangan namin sa mga makasan, kumpling may kumuhan. Kasi may sabihan ng ibang namin. Yung mga kaibigan ko, nakawaya lang kasi. Baga parang pinausap ko na na ito na lang gawin mo. Ikaw parang pinusya na baga para sa akin ito din class. Ito pinausap ko na na schedule para tayo. Pati yung mga susunod na ito na schedule. Kaya sa akin gusto ko na sa Lord na sana masusunod sila ng ayos. Kasi ako may saan nila eh. Kasi wala siya mga kapatid na kaya ng mga anak. Kaya sa akin nakakalaga ko na sa Lord na kasunod sila. At kung man kung di man sila magkakasunod, hindi ko rin ang sila wala sa mga nito. Bagay ng tipo sa na itakot rin ko sila sa sinusabi nila. Na yun lang yung kapitan ko sa abang ng sila. Ayun, so malikot talaga no, pag may alitan o sabi nga hindi pagkakaunawaan. Hindi po. Kaya nga po i-encourage natin sa church, no, kung meron tayong hindi pagkakaunawaan, na may pwede tayong klaro, i-approach po natin directly yung tao. Okay po, sige po, sino po ang sumpa po yan. Bato ka po. Magandang umaga po. Kung natatanungan mo, bagay. Kung bilang naman medyo bago. So, papasalamat ko lang sa Panginoon. Nakabalik ako sa dati kong tahanan. Kasi po, ano yung paano po ako makabalik. Dahil po sa panaginip, ay hindi ako si Pastor. Talagang bis na daw niya ako. Sabi ko, sige po, Pastor, darating yun. Babalik po ako, ayusin lang po ako sa buhay. So, nagpapasalamat po ako, dumating yung araw na hindi maayos na po kami. Hindi matatag na rin kami asawa. Although kahit kami wala asawa. Kasi po yun ang gusto sa Pangasinan. Nalagayan yung Panginoon natin. Kasi po sobrang tandaan. Hindi naman makagalaw. Hindi naman makaaayos. Wala akong ibang magkaalaga kundi asawa. Kaya umili rin ako ng paumating, hindi ko siya nakasama. So, sa kadahilanan na napunta ko ito, kasi naisakay ko yung asawa. Pastoran si Pastor. Sabi ko, hanggang pala sa tunay na buhay. Makikita ko pa sila, Pastor. At hindi ako makakaiwas, hindi makabalik dito. So, sabi ko, sige po, babalik na po ako. Siguro ba ako nagpunan ako. Binibigyan ko yung sarili ko ng kadahilanan, pero hindi ko binibigyan ang kadahilanan kung ano ang binibigay sa akin ng Panginoon. So, kayong papasalamat na kasama na naman yung muli ako. Hindi ko akalain na matityan pala ako sa may kalinan. Thanksgiving pala ngayon. Kasi Thanksgiving kami lagi sa gabi. Tama po ba? Dami na po palang pagbabago yung gabi. Maraming salamat po. Pastor.
that works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay, sige po. Sino ba po? O eto, baka naman may tinatago ka pa dyan. Lowell. Okay na po ka. Lord Jesus. Nagpupuli nagpapasalamat ako Lord kasi nagpa-wedding ako last February 16. Requirement po sa school para po mapaglalaro ko sa unit namin dahil lagi na po sa bukas. And dun sa mga results ko, wala naman po problema sa x-ray, sa dugo, sa ECG. So, lahat po perfect. Ay, hindi lang perfect. Okay lang po lahat. Wala po sakit. Wala. Ang ano lang po ngayon is, meron ako po po. Isang buwan lang po. Pero, okay lang po. Nakahinga pa naman po. Sa ano naman po, provision ng po nila. Patuloy pa rin po kami nakakain ng 3 beses sa isang araw. Isa po sobra pa sa 3. Kasi umiinda rin po kami dito. Kaya kahit hindi po, kahit kakain po kami 3 beses, pwede pa po magluto. Kakain pang 4 pang 5. So, yun lang po, pinapasalamat ko na patuloy na i-bless kami ni Lord. Makapagtapos din po yung pagkain ng kapatid ko. Ikaw na. Good morning po. Nagpupulit ng papasalamat po sa Panginoon dahil sa buong February. Yan, nag-celebrate kami ng birthday ni Tracy kasi birthday namin ng February. Bali, 45 years old na po ako. Saka, sinabi nila rin, nagpamiligas siya. Siyempre ako din. Siyempre, annual na namin. Kaya medical exam namin sa trabaho. Pero wala pa yung result. Pero pinipray ko na siyempre, okay naman lang. Kasi Messi nagpamedical din. Ewan ko ba't lahat kami nagpamedical. Para-inject siya ng HEPA A and HEPA B. Para sa school naman. Yun lang. Nagpapasalamat ako. Saka yung may sa sana rin yung mga ibang member ng family namin na namatay na wala. Naiyak tuloy ako. Alam ko, dapat dito tayo babalik din sila. Sige lang. Gusto naman ito eh. Maganda yung kayo na kasama yung buong may pamilya dito. Okay po, sige po. Hindi ako mamimili. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Pastor? Sige po. Ako, nagpapasalamat ako ngayon dahil sa totoo lang, gaya kasi saan mo ba? Madalo na nag-aaral mo ako, nag-walking. No, mula rito, Cayetano, tapos doon sa Gasing, pauwi. Sa mga na Diyos, bumaba ko yung timbang ko. Kahit hindi nakakatimbang, ginaanan ako po, lumuwag yung pantalon niya. Yung mga mararamdaman mo na yun. Nakita ko masipin kahapon. Kasi Edgar. Ba't namin natin kung kasama sa iyo? Kapag kasama mo rin ito, yun, yung sinasabi ni Ramon. Yung kasi, habang naglalakad kasi ako dyan, nagpe-pray ako. Pero matigat yung mata, mayroon ng prayer na nakabusog at makakatang pa. Nakita na namin si Brother Ramon. Kasi namin ko naman, matagal na natin siya malinis. Ayan. Akala ko nga, hindi darating yun kasi alam mo ba, natatlo na yung nakausap ko sa aming maglalakad na pumunta daw. Actually, yun na sabihin ko sa inyo. No? Alam naman nila, Aris at saka ni Nelson. Alam naman nila yun. Pero nagulat nga ako, nandun na siya. At alam ko, medyo mabigat ang ano nito dahil wala yung kasama. Dahil ako, kung hindi mo kasama sa akin. Ang isang napakaganda ko is, nakakapaglakad, exercise, at the same time, humahaba yung prayer time mo. Mahaba yung prayer time mo, siyempre, anong gawin mo? Kung makakalam ka, ano yung pray? No? By the way, ang prayer ko, hindi ko yung siya palagi nakapigil ka lang.
pwede ka mag-pray na nakadila. Diba? Kasi baka mamaya, ano natin yung na, huwag tayong hindi tayo makapag- lalo kung hindi ka makapag-concentrate, pag nagdapa ka, pag nag-ano ka, nagkalakad ka. At the same time, yung mga yung sinabi ko na kanina, gano'n baka pumunta po ako doon sa Quezon City. Sabi mo ako sa prayer, isang pribilehiyo po na nakapanalangin sa may sakit. No, kasi, ngayon sinasabi ko po, yung batch ko namin, marami na po yung bumibigay. At itong isang ito, yung pumunta ko sa kasanalig gagawin mamaya, is medyo tagilid. Pero again, tayo naman ay umaasa tayo kayo, sila lang naman ang magagamit eh. Gagamitin lang tayo. At salamat lang sa Panginoon dahil patuloy na nagagamit kami ni Tatay Selo, Pastor Selo, no? Sa kapulisan. Actually, si Tatay Selo, saka si isang pastor, tatlo kami palagi balago doon sa mga pulis. No? Pero salamat dahil kasi naghahanap na tayo ng kakausapin eh. Ito pagkakataon nakakausap natin. At same time, sabi ko sa mga lalaki, nag-open na po ulit yung sa taana. Nakapagtulong na po tayo ng grade 4 o grade 5. Ay, nakikita ko ito na mga ulitan na rin. Nakikita ko ito. So, pag-pray mo natin kasi God willing, this coming Saturday, ni-invite mo magawin ng kabataan lalaki na kung pwede natin mag-minister tayo sa kanila. Sa mga bata. Yung kaya niya natin. Pero this time, siguro natuto na tayo sa mga nagdaang panahon, dito talaga ibigay natin ng plano kung paano gagawin natin. Kasi hindi lang sa lalaki, pati babae. Huwag natin babae, siyempre, di babae lang ng basketball, hindi ko alam kung paano natin i-handle. Kailangan ko po yung tulong po ninyo para nagawin natin. Gaya na po, mga kabataan ito, gaya na Lowell, yung mga kabataan, si Dion at si Calvin, pwede makatulong kayo sa mga kabataan na lang. Kasi nakita ko, kami nila Don at ni Chris medyo dapat na ipapasa na namin sa inyo yung mga ibang responsibilidad. No, dahil ito, mga grade 5, ano na tayo grade 5? Mga 11, 12, ano? Yan yung mga edad. Ang sabi niya, sabi sa Bible, train the child when still young. Dahil parang natuto sila kasi parang hindi nila makalimutan yung word na itinadali. Kagaya kay Bella, saka sa kanyang kapatid, kabataan din mo, pwede rin tutulungan ng mali mga babae. Mga magiging ano sa inyo. Kasi maganda ito na sa simula pa lang, inaano natin, ini-encourage natin. Kasi itong church, hindi lang po nagawa ito ng pastor, hindi gawa lang ng kapatid na doon, ni Chris, mga leader, lahat po tayo ay kasama po dito. No? Kasama kayo dito. Mas kusibilit, sa kasi kasama kayo dito, mas kasama. Dahil malaking bagay na yung mga bagay na kagaya sa akin po, hindi ko na makakandaan yung iba, pero may makakandaan pa rin yun. May mga ano kayo, yung mga alam kayo, na hindi na namin alam. Diba? Yung mga advanced way na, lalo na, binanggalan ko na sana, may tutulong ng pagtutong. Kung pag-usapan kayo, marami pang bagay na dapat pag-usapan. No? So, meron ba ba? Kung gusto mong pasalamat kayo, ay salamat kayo. Dave, tuloy ba? Tuloy si Dave, ano ba? Tuloy si Dave. Sige, tayo, patuloy mo, malalangin mo muna tayo. Sige, pulong mo kayo kung gano'n na kayo. Lord, salamat sa umaga ito. Kayo po nagbigay sa amin ng kagalakan, kasiyahan para po magbigay po ng pasasalamat. Marami mo sa amin, maraming hihiya, pero Lord, alam ko naman ang aming isipan, ang puso. Sa mga susunod po, na Thanksgiving namin, tulungan yung bawal isa po sa amin. Natutulong ibigay po namin pasasalamat sa inyo. Kasi isa po itong paraan para kami po ay mag-encourage din. Mga mamaya kung pinagdadaanan niya, pinagdadaanan sa amin. At kapag nakita namin, narinig namin kung paano meron mang ginawang himala sa kanya, ay maki-encourage kami para magpatuloy pag-lalo sa iyo. Kaya hayaan po Panginoon na bago sa po sa amin, ay tunay na nagkaroon po marami ng gratitude na sabihin yung mga bagay na ginagawa po sa amin.
Ito, nagsimula lang ulit March. Ibig sabihin, marami ka siguradong gagawin sa amin sa buong March at nag-expect na po kami na ngayon magagandang mangyayari sa amin. Itong buwan na ito. Gaya na rin sa isang linyong gawain ng bawat isa, samahan po kami Panginoon, ikaw ang malhati, ikaw ang mataas, sa amin sa eskwela, sa trabaho, sa mga bahay, sa lahat ng lugar namin ginagawa, ikaw pa rin Panginoon na bibigyan ko ng kapahayag. At sino man sa akin kapatid, nagdiriwan ng kaarawan, pati na rin ko anniversary, pagpalain mo sila Panginoon, kung paano pinagkalan mo sila. Ito mga nagdiriwan panahon, lalo mo sila pagpalain, maging pagsasama ng kasama. Hindi Panginoon, maging sa amin pagkamahiwalay, kung paano ingatan mo kami papunta sa lugar na ito, pakiingatan mo rin kami sa aming pag-uwi, at tunay na ipagmamalaki namin sa aming mga maabutan sa aming buong tahanan, ipagmamalaki namin na ang Diyos namin ay patuloy na gumagawa sa buhay ng mga isa. Muli Panginoon, inaangin namin na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay nito dahil hinihingi ko lang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat mo tayo magsabi lang, Amen. Enjoy mo sa pagkain ha, ngayon po po kayo.